Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. EPP, Industrial Arts 5, Quarter 4, Week 8. Hakbang sa pagkukumpuni ng kagamitang dekuryente ng may pag-iingat. Ano-ano ang mga kasangkapan at materyales na ginamit sa pagkukumpuni ng kagamitang dekuryente? Ang mga kasangkapan at materyales ay distornilyador, pliers, electrical tape, tester, at mga kawad. Ano ang mga hakbang sa pagkukumpuni ng kagamitang dekuryente? Una, patayin ang kuryente. Ikalawa, suriin ang sira. Ikatlo, ayusin o palitan ang sirang bahagi. Huli, subukan kung gumagana na ang kagamitan. Ano ang kahalagahan ng pag-iingat sa pagkukumpuni ng kagamitang dekuryente? Mahalaga ang pag-iingat upang maiwasan ang aksidente at mapanatiling ligtas ang nagkukumpuni. Pangkatin ng klase sa dalawang grupo. Ipapataas ng bawat kasapi ang mga bagay na mayroon sila. Halimbawa, sharpener, lapis, ballpen, papel, ruler at dadalhin ito sa harap upang ipakita sa bunker ang guro sa pamamagitan ng leader ng pangkat. Bibilangin ang mga nakuhang bagay at kukunin ang kabuuang halaga batay sa nakatakdang presyo. Maaaring gumamit ng 5 bagay o higit pa sa laro. Ang pangkat na may pinakamataas na kabuuang halaga ang mananalo. Sa inyong ginawa kanina, tama ba ang tuos ng perang kinita ng inyong pangkat? Nasubukan nyo na bang magtuos ng mga pinambili ninyo sa inyong bahay? Sa tingin nyo, bakit natin kailangang malaman o magawa ang pagtutuos ng service cost sa inayos na kagamitan? Serbisyo, ito ay tumutukoy sa anumang uri ng trabaho o gawain na isinasagawa ng isang tao o organisasyon para sa kapakinabangan ng iba. Customer ay tumutukoy sa isang tao o organisasyon na bumibili ng mga produkto o tumatangkilik ng mga serbisyo mula sa isang negosyo. Resibo, isang dokumentong ibinibigay ng nagbebenta sa bumibili bilang patunay ng pagbabayad para sa isang produkto o serbisyo. Basic pay, ito ay tumutukoy sa pangunahing sahod na natatanggap ng isang empleyado bago idagdag ang anumang mga benepisyo. Ito ang halaga ng sahod na nakasaad sa kontrata ng empleyado at karaniwang ibinabayad sa regular na oras ng trabaho. Porsyento, ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng bahagi ng isang kabuuan bilang isang bahagdan. Ito ay kadalasang ginagamit upang ipakita ang proporsyon, ratio o bahagi ng isang halaga. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, pagtutuos ng service cost. Basahin ang istorya ni Senyang Maosisa at Dodong Bulilit. Si Senyang Maosisa at si Dodong Bulilit. Isang araw, sa tahanan ni Ginang Masaya, ay kinakausap niya ang kanyang 2 anak, sina Senyang at Dong. Nay, pupunta na po ba tayo sa bangko? Sasama po ako, ang tanong ni Dodong sa kanyang ina na si Ginang Masaya. Hindi muna mga anak, tutuusin ko muna ang gastos at kinita ko sa ibinentang halayang ube kahapon. Bakit po kailangang tuusin ang gastos at kinita, inay? Tanong ni Senyang. Upang malaman natin kung dapat o hindi dapat ipagpatuloy ang paggawa ng halaya. Kung kumita tayo, ipagpapatuloy natin. Kung hindi tayo kumita, mag-iisip tayo ng iba pang pagkakakitaan. Tugon ni Ginang Masaya. Sige po, inay, tutulong po akong magkwenta. Marami na rin po ako natutunan sa pagtutuos sa aming araling matematika. Masayang sagot ni Dong. Ipinakita ni Ginang Masaya ang talaan niya ng gastos at kinita sa paggawa niya ng halaya.
Ito ang nakita ng mga bata. Mga sangkap. Ube 2 kilo, 40 pesos. Asukal 1 kilo, 28 pesos. Gatas kondensada 4 na lata, 120 pesos. Margarine 20 pesos. Kabuuan 208 pesos. Tubig 10 pesos. Kuryente 20 pesos. Pandinis 5 pesos. Pasahe 14 pesos. Kabuuan 49 pesos. Benta 16 na lianera ang nagawang halaya, ipinagbili ang bawat isa sa halagang 25 pesos. Suma, 25 pesos times 16 is equal to 400 pesos. Ang tubo, kabuang benta 400 pesos. Kabuang gastos 257 pesos. Ang tubo ay 143 pesos. Naipakita ni Ginang masaya na 143 pesos ang kinita niya sa paggawa ng halayang ube. Sinabi niya sa kanyang mga anak na dadagdagan niya ang paggawa ng halayang ube upang madagdagan ang kanilang kinita. Inay, ipakikita ko po pala sa inyo ang ginastos ko sa ginawa naming proyekto na binurdahang punda ng unan. Titingnan ko po kung kikita po ako kung ipagbibili ko ito. Pagkukwento pa ni Senyang. Sige ate, Senyang. Titingnan ko kung tama ang gagawin mong pagtutuos ng gastos at kikitain mo. Tugon naman ni Dong. Ito ang pinakita ni Senyang. Tama ang pagkukwenta mo. Magaling din po pala kayo sa pagkukwenta. Papuri ni Dong. Natutunan ko iyan sa aking guro, sagot ni Senyang. Sabi pa nga ng aming guro, mahalaga ang pagtutuos ng gastos at kikitain tuwing gagawa ng proyekto. Pagkukwento pa ni Senyang. Sige mga anak, gawin nyo dito sa bahay ang mga natutunan nyong proyekto sa paaralan nang sa ganon ay magkaroon kayo ng paunti-unting kita. At ang inyong kikitain, ipunin nyo at pahalagahan. Pangaral pa ni Ginang masaya sa kanyang mga anak. Kung ikaw ay kikita ng pera mula sa paggawa ng proyekto, paano mo pahahalagahan ang kinita mo? Ang service cost ay ang halaga o bayad na kinakailangang bayaran para sa serbisyo na ibinibigay ng isang tao o kumpanya. Mga serbisyo na maaaring pagkakitaan, pagkukumpuni ng kagamitang yari sa kahoy o kawayan, pagmamasilya. Pagkukumpuni ng kagamitang yari sa metal, pagtanggal ng kalawang, pagtatapal ng butas na tubo o yero. Pagkukumpuni ng kagamitang dekuryente, pagre-repair ng mga sirang appliances o devices. Ang pagpili ng tamang pricing method ay nakadepende sa uri ng serbisyo, mga customer, merkado at estratehiya ng negosyo o serbisyo na ibinigay. Arawan, ito ay isang uri ng service pricing method kung saan ang serbisyo ng isang manggagawa ay babayaran base sa itinakda o napagkasundo ang presyo ng kanyang serbisyo kada araw. Ang basic pay per day ay isang manggagawa ay 453 pesos ayon sa inilabas na Wage Order Number RB3-23 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB noong June 2022. Base sa oras, ito ay isang uri ng service pricing method kung saan ang oras na inilaan upang matapos ang serbisyo ay imumultiply sa kita bawat oras ng isang manggagawa. Halimbawa, kung 3 oras ang inilaan upang matanggal ang kalawang ng isang bakod na yari sa metal, ito ay imumultiply sa halagang itinakda na kanyang kita bawat oras. Kontrata o pakyawan. Ito ay isang uri ng service pricing method kung saan ang buong serbisyo ng isang manggagawa ay babayaran ayon sa napagkasundo ang presyo ng kabuoang trabaho. Pagtatala ng mga materyales na gagamitin, billing of materials. Itala ang lahat ng pinamiling materyales para sa serbisyo katulad ng masilya,
papel de liha, pako, epoxy, at iba pa. Ito ay karaniwang makikita sa resibo mula sa hardware shop na iyong pinagbilihan ng mga materyales. Iba't ibang bahagi ng billing of materials. Materials. Dito nakatala ang lahat ng mga materyales na pinamili. Dito rin nakatala ang sukat, uri, brand at iba pang impormasyon ng materyales. Quantity. Dito nakatala ang bilang ng pinamiling materyales. Ang mga halimbawa nito ay 2 kilo, 2 piraso, 1 galon, 3 kahon, at iba pa. Unit price. Dito nakatala ang presyo kada unit ng isang materyales. Halimbawa, ang presyo ng 1 kilong pako ay 70 pesos. Ang presyo ng 1 galon na rust remover ay 700 pesos. Ang presyo ng 1 piraso ng papel de liha ay 10 pesos. Total price. Dito nakatala ang kabuang presyo ng materyales. Sa bahaging ito, i-multiply ang quantity at unit price. Halimbawa, ang unit price ng 1 galon na rust remover ay 700 pesos at ikaw ay bumili ng 3 galon. Ganito ang magiging computation. 3 galon times 700 pesos ay 2,100 pesos ang total price. Gamitin ang table sa ibaba sa pagtutuos ng pinamiling materyales. Pagpapataw ng presyo. Sa pagpapataw ng presyo, ugaliin na matutuos ang lahat ng ginastos at mga sweldo ng iyong mga manggagawa. Patawan lahat ng halaga, ngunit katamtaman lamang ang halaga nito. Maaari ring dagdagan ng 10% hanggang 20% ang puhunan upang masigurong hindi malulugi. Upang mapamahalaang mabuti ang iyong kinikita, marapat na itala lahat ang mga gagastusin o tiyaking hindi lalaki sa ginastos sa kikitain. Cost plus pricing ang tawag sa pagpapataw ng presyo batay sa pinagdaanan ng produksyon. Halimbawa, ang sweldo ng ahente at tauhan sa transportasyon ng produkto. Demand pricing, ang pagpataw ng presyo na bumabatay sa nais ng retailer. Wholesaler, ang pagbibigyan ng discount batay sa dami ng supply. Competitive pricing, ang pagpapataw ng presyo na mas mura sa parehong produkto sa katabing tindahan, ngunit hindi bababa sa puhunan. Upang makuha ang kikitain, i-multiply lang ang halaga ng puhunan sa porsyento ng patong. Ang magiging presyo nito ay idadagdag ang makukuhang halaga na kikitain sa halaga ng ginagastos. Sagutin ng tama kung ano ang tinatanong sa mga halaga ng materyales sa mga kahon na nasa ibaba. Si Nico ay may nagawang dustpan. Gumastos siya ng puhunan na may halagang 175 pesos. Nais niyang ibenta ito na may patong na 15%. Magkano ang kanyang kikitain at ano ang presyo ng isang pamaypay? Ipakita ang ginawang pagtutuo upang makuha ang kasagutan. Narito ang posibleng sagot. Para sa 3 hanggang 4 na araw, kaugnay na paksa bilang 2, pagtutuos ng gastos gamit ang Microsoft Excel. Magbigay ng mga halimbawa ng ginagawa ng Microsoft Excel bilang kasangkapang pamproduktibo. Ang Microsoft Excel ay isang malawakang ginagamit na software, application na bahagi ng Microsoft Office Suite. Ito ay isang spreadsheet program na nagbibigay daan sa mga gumagamit na gumawa, mag-edit at mag-analyze ng numerical at tabular na datos. Isa na rito ang pagtutuos. Mga paraan sa paggamit ng Microsoft Excel sa pagtutuos. Buksan ang iyong Microsoft Excel. I-click ang blank workbook. I-type ang mga datos na kakailanganin para sa pagtutuos.
Pagkatapos mailapat ang lahat ng datos, kwentahin ito gamit ang dalawang paraan. Ang paggamit ng formula. Sa pagtutuos gamit ang formula, ito ay magsisimula sa equal sign na susundan ng open parenthesis at piliin ang mga cell na iyong ia-add. Sa dulo, ilagay ang close parenthesis at i-click agad ang enter. Ang paggamit ng AutoSum, i-highlight ang mga cell na gusto mong tuusin. Pindutin ang AutoSum button upang makuha ang kabuuan o ang total ng lahat ng halaga ng inyong kinakailangan na materyales sa proyekto na ginawa. Kwentahin ang kita sa proyektong bangkito o stool. Gamitin ang 15% ng puhunan para sa kita. Ipakita ang ginagawang pagtutuos upang makuha ang kasagutan. Narito ang tamang sagot. Bakit mahalaga na matutunan ang pagtutuos ng halaga o presyo sa produktong nagawa? Kung ikaw ay kikita ng pera mula sa iyong sariling pagsisikap, ano ang iyong gagawin at saan mo ito dadalhin? Bakit? Pagninilay sa pagkatuto. Saang bahagi ng aralin ang madali para sa akin? Bakit ito naging madali? Ano ang dapat kong gawin? Saang bahagi ng aralin ako nahirapan? Bakit ako nahirapan? Ano ang dapat kong gawin? Sagutin ng tama kung ano ang tinatanong sa mga halaga ng materyales sa mga kahon na nasa ibaba. Ilapat ito gamit ang Microsoft Excel. Isulat ang sagot sa sagot ng papel o worksheet para sa gawaing ito. Narito ang tamang kasagutan.